Hello everyone! This is the Blue Navigators World channel sa YouTube. So, our content for today is about sa paanong mag-invest o magsimula sa REITs, no? REIT sa Pilipinas, no? Tagalog na lang to para madaling sundan. Ayun, ano lang to, halos mabilis lang. So, ano nga ba yung REITs na yan? Ano yan? Real Estate Investment Trust yan. So, nandito yung paraan kung paano mag-invest. So, unang-una, number one dyan, magbukas tayo ng brokerage account. Dapat meron kayong trading account na pang Philippine Stock Exchange o PSE, no? Yan, makikita nyo sa number one, no? So, ano yung mga yan? Pwede kayong mag-open account ng First Metrosec o Dragonfy o Call Financial. Marami po diyang mga registered na brokerage trading account sa Pilipinas, no, na registered naman. Then number 2, ponduhan nyo yung account nyo. So yung pagbubukas nga pala muna, balik tayo. Yun, may mga requirements yun doon, no. So normally may valid IDs, tapos meron kayong registered address dapat din na TIN ID. Yung tax identification number, no, TIN ID, importante po 'yun. So check nyo rin sa mga brokerage trading brokers dito sa Pilipinas kung ano. Usually 'yun yung hinihingi, no. Then 'yun, number 2, pondohan ng account. Pondohan nyo po 'yan. Usually pag REITs, no, REIT, normally mga 1,000, no, 1,000 pesos makakapag na po kayo, makakapag-trade na po kayo. So tingnan nyo rin lang yung board lot ng iti-trade nyo, no. So number 3, piliin yung REITs na gusto nyo, no, gusto nyong imbesan, no, kung saan kayo mag-invest. So nandyan yung A-REIT, nandyan yung C-REIT, no, M-REIT, RCR, no. So ilan po yan sa mga REITs na available. Normally nasa sila ngayon, 8 pa lang eh. So check nyo rin lang sa sa Philippine Stock Exchange, no, yung niya, ticker niya, no. Then number 4, bumili na kayo ng shares, no. Buy shares na kayo doon. So yung ticker niya, symbol niya, o nyo, let's say A-REIT, no. Yon, bili na kayo. So kailangan may minimum board lot yun, no. Kung 35 pesos siya, so check nyo yung pwede nyo mabili doon sa halagang available sa buying power nyo. Then okay, number 5, kikita na kayo sa dividends pag meron kayong hawak na tawag ito, REITs, no, REITs na stocks. So yon, tips bago bumili, suriin nyo muna yung track record ng pag-iimbisan yung REITs, no. So pati dividend history niya, dividends niya ba, kung maganda rin yung track record niya, property portfolio, no. Then yung management team, kung maganda ba yung pagmamanage niya, no. Then siyempre sa lahat ng investment may mga meron tayong mga risk na tawag ito, ma-encounter, no. Hindi lahat puro pataas, no. Siyempre volatile yung market, no. Hindi naman lahat ng investment puro na lang, kita na lang, no. So check nyo rin yung risk ng pag-i-invest nyo rito sa REITs. So yan na nga po yung market volatility. So hindi guaranteed na laging pataas yung presyo, no. Ayan, property value changes, no. So kapag mahina yung mga rental, no, yung mga offices or mga iba pang properties ng hawak nyong REITs, no, may epekto yun. Then dividends are not guaranteed, so nagbabago-bago yan, no. So check nyo na rin lang yung mga risk. So kailangan aware din kayo dyan bago yung mag-invest. Then para kanino nga ba yung yung REITs na yan? So syempre para sa mga young professional, then sa mga retirees, no, then investor. So normally long term yung na to, hindi to quick reach na investment, no. Long term po siya. Yun sa mga
nagpaplano ng mga ano nila, retirement funds nila, no? Yan, pwede kayong mag-ano rito, mag-invest sa REITs, no? So, yun lang po, hindi ko na patatagalan. I hope na nakuha nyo kung paano yung mag-invest dito sa REITs sa Pilipinas, no? At kung nakatulong sa inyo, paki-like na lang at share nyo na rin sa mga kakilala nyo na gusto mag-invest sa REITs, no? At mag-subscribe na rin kayo para para pa-updated kayo sa mga contents na kagaya nito, no? So, happy Sunday everyone. This is the Blue Navigators World channel. Thanks. Stay safe. God bless. Bye-bye.